Francis Tolentino. Attorney Tolentino, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Kaorly. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Wala pa raw kasi tayong mapa, kaya hindi na po tayo dapat nakikipagdebate, nakikipagtalo sa China pag may mga insidente ng bullying sa West Philippine Sea. Anong reaksyon niyo po doon, Senador? Alin pong mapa ang tinatanong? Yung mga boundary natin mula sa Masinloc, mula hanggang saan tayo, pati yung Kalayaan Group of Island, o Kalayaan Island Group, nandun yung Pag-asa, dapat daw, hindi, wala tayo, walang malinaw kung ano yung coordinates nito. Hindi po totoo yun. Misinformation po yun. Meron pong ginawang batas noong 2009. Ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, nagkaroon po ng 101 base points. Ito po yung Republic Act 9522. Ito po yung baseline. Meron pong northernmost point, ito po yung sa Batanes, at meron pong southernmost point, ito po yung sa Tawi-Tawi. Mula po doon, ito pong Republic Act 9522, ito po ang naging basihan naman, kasama po ito, doon po sa Republic Act 12064, na ako po ang may akda, yung Philippine Maritime Zones Law. Ano po ang laman nun? Ang laman po noon ay kung ano po yung nasasakop ng ating territorial sea, contiguous zone, yung atin pong exclusive economic zone, etc. hanggang doon po sa pinakadulo. Ito na yung continental shelf. Yung po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin po nun, yun po yung mapa. Yun po yung coordinates. So kung ano man po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun po ay panlilim lang na disinformation. Konting research lang pala, no? Makikita itong Republic Act 12064 na nasa, sabi niyo sinabit ho ng Pilipinas saan? Sa United Nations po yan. Sa Secretariat po din ng UNCLOS. Pero nauna po dyan, yung Republic Act 9522 na sinabmit natin noong March 10, 2009. Ito po yung baseline law. Yung po yung kung saan magsisimula naman yung pagkukompute ng distansya. So maliwanag po dito, halimbawa po, West Philippine Sea, ito po yung napapaloob dun sa ating exclusive economic zone. Papunta po dito sa western portion ng Pilipinas. At maliwanag po dito, yung western side, ay kasama po yung Baho de Masinloc, kasama po yung Kalayaan Island Group, at nakalagay po doon sa batas na ginawa po natin, tayo mayakda sa Section 2, ang tawag po dito ay West Philippine Sea. Nung ito sinabit sa UNCLOS, wala po bang pagtutol dito? Wala po bang nagsabi na huwag niyo tanggapin yan dahil under contention yan? At sinabi ng UNCLOS na ibalik niyo muna ito, hintayin natin yung petisyon, yung mga pagsagot sa complaint regarding dito sa Republic Act 12064. May ganun po ba nangyari, Senador? Wala po yan. Dalawa po yun, baka malito po tayo. Ang una pong sinabmit ay yung Republic Act 9522. Okay. Yung baseline law, 2009 pa. Ang pangalawa po ay ito pong 12064 na nire-reaffirm lang natin yung naging desisyon naman at kinikilala ng international law doon sa arbitral ruling. Nire-enforce lang po natin yan. Okay, so liliwanagin ko po, yun pong, ang pinag-uusapan po dito sa Republic Act 12064 ay maritime zones. Ano-ano po yung maritime zones? Ito po yung nabanggit ko kanina. Ito po yung territorial sea, yung napapaloob. Ito po yung contiguous zone, yung hanggang 24 nautical miles, at ito po yung exclusive economic zone. Lahat pong ito, doon sa western portion ng Pilipinas, simula po doon sa territorial sea, sang-ayon din doon sa ating baseline, ay yun po yung tinatawag nating West Philippine Sea. Meron pong mapa at hindi po totoong hindi alam yung coordinates niya. Ang coordinates po niyan ay yung maritime zones. Alright. Mukhang mas mahaba-haba pa sana itong ating dapat palang inilaan dahil gusto kong malaman. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin talaga hindi pa rin maunawaan ng, hindi naman marami, no? Kundi ilan sa atin, yung ano yung territorial, ano yung exclusive economic zone, ano yung continental shelf, na parang sa tingin ng iba, ay atin ito at walang pwedeng umakit, walang pwedeng duman ito. Kanya-kanya pa rin itong definition na senador, ano po? Dapat atin yung maunawa. Pero pinakapunto po ninyo, kung pag-uusapan wala tayong dapat na ikatuwa,
Dahil hindi naman sinabi ng arbitral tribunal na, sige, walang visa yung 9 dash line ngayon ng China, pero Philippines, hindi sa inyo yan. Walang ganon. Music si Sebia. Pasta time! Instant pasta ready in just 3 minutes. At ang sauce kasama na. Ready? Wala pong ganoon. At ni-reinforce pa ho yung ating karapatan. Ulitin ko po, yung maritime zones natin, sangayon sa 12064, ay nagbibigay sa atin ng legal rights. Yung coordinates po, hindi po nagbibigay ng legal rights yon. At yung coordinates, naglulocate lang yon. Para nagpa-deliver ka po ng pagkain. Dito mo dalhin. Nilolocate lang po sa dadalhin yung sa bahay mo. Pero yung karapatan mo na umorder ng pagkain, nandun po yon. So nagpatibay po sa karapatan natin yung Republic Act 12064, yung Maritime Zones Law na atin pong inakda. Hindi ka ba natuksong bumiyahe kahapon sa Senado? Di paliwanag yung ang tagal-tagal. Ang tagal ng debate Alam niyo tungkol po, dito. May hinahanap kasi ba pa? Ano ba? Ang 15 taon in the making po itong Maritime Zones Law. Tinapos lang po natin ito. Palagay ko naman po, maunawaan po nila. Ang ayaw lang po natin ay yung disinformation. Ang ayaw lang po natin ay makonfuse. Gaya po siguro, makukonfuse yung iba. So, liliwanagin ko po, ang ating pong karapatan ay nanggaling sa ating mga Maritime Zones Law na nanggaling po sa UNCLOS, sa international law. Yung pangalan pong West Philippine Sea, ayun po ay kategorya na binibigay doon po sa batas. So, kaya po ng Indonesia, ang Indonesia po ay yung kanila pong exclusive economic zone, pinangalanan nila na North na Tuna Sea. Tama. Ang Vietnam naman po, ang pangalan nila ay East Sea. Yun din po yung kanilang exclusive economic zone. Kasama rin po yung Gulf of Tonkin. Sa Taiwan naman po, yung Taiwan Strait. Ganon din po yung kategorya ng West Philippine Sea. Senator, maraming salamat sa paglilinaw pong ito. Meron pa akong mga gustong itanong po sa inyo. Siguro, Ay, mahaba-haba. ilaan pa natin sa susunod na pagkakataon na mababantala kayo ng mahalaga. Yung mga tanong kami mapa, meron po. At meron tayong Philippine Maritime Zones at kinakailangan lamang mag-research po ng mas mahaba-haba. Magbasa po. Magbasa. Opo. Maraming salamat Magandang po. umaga po sa inyo at Thank you. maraming salamat.